sa vice-presidente. Pareho, parang nakalutang lang ay ulo ko. Oy, teka lang, anong balita? Last Monday na pala ng Enero. O diba, naka 1/12 na tayo. Ito yata yung impeachment na sa susunod na araw ay ipupush. Sa susunod na linggo, ipupush na ho. Oo, kaya ang tanong namin, nagpakilala ka na. Yes. Ang tanong natin ay, mabilis ba yung Enero mo o mabagal? Ikaw ba? Sa dami ng nangyari. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Siyempre. Dahil, parang bihira yung kasama na agad dati sa studio, yung guest. Di ba? Oo Normally, nga. banter muna, tsaka natin tatawagin. Pero ito umpisa pa lang, sabay natin pumasok sa loob ng booth. Ay, ito na, At sa mga nakikinig sa inyo, thank you for inviting me. Ayan, si Attorney Raymond Palad, matagal ko na rin nakakasama before sa mga istorya. Ang dami ng attorney. Siguro yung kanya mga naging kliyente, kaya ko rin siya nai-interview. At lately nga, ito yung pinaka-latest, dahil siya ang tumatayong abogado ng self-confessed bagman. Yan. Si Madriaga. Alam niyo mga boss chief, sir, kung yun pong impeachment kay vice-presidente, nung nakaraang taon, ay hindi nasagot o walang nasagot ni isa doon sa sinasabi o issue sa kanya. Nandiyan yung confidential funds, nandiyan yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, nandiyan po yung, alin pa ba, yung bribery, at mukhang makakadagdag pa po ito sa sakit ng ulo ng vice-presidente. Yung kay Madriaga na sinasabing bagman daw ho. Ni VP Sara Duterte. Ayan, hingi na tayo ng update, partner. Okay. Sige, attorney, anong latest? Kasi di ba nag-file nga itong si La Chica. Raymond Dante rin. Uy, sabi ni Bench, attorney Madriaga. Hindi, attorney Palad po, yung attorney ni Madriaga. Chica din yan, dating kasama, ni... News report sa yung press release niya, cyber libel. Number one, yung affidavit ni Ramil Madriaga, notarized. Kung hindi siya agree dun sa contents, dapat ang i-file niya perjury. Kasi there's no way na makakapag-post si Ramil Madriaga ng mga libelous article inside the jail dahil wala naman siyang cellphone. So technically, Yeah, ang cyber libel kasi higher form, no? Ng libel na nag-post at siyang author. Since notarized to, sabi nga ng iba, dapat perjury if you do not agree. So doon pa lang So doon pa lang pwede bang ma-dismiss because mali yung... well, ang proseso is kailangan na pa rin namin mag-submit ng counter affidavit. Counter affidavit. Pero ito nga, sige nga lang, sagutin nga natin, attorney. Shoutout sa iyo. Sabi ni Luke, Master Chief, baka yung motion of reconsideration, na natutulog sa lamesa ng mga Supremo gamitin para ma-hold ang impeachment ni Sara Duterte. Walang uusad na impeachment dahil may pending na kaso sa Supreme Court. Sabi yan ni Luke, Master Chief. Ano ba yung kasi una sinasabi ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit, ano yung role ni La Chica doon sa umano'y Nag-pick up daw ng pera, di ba? At tugmaho yun mga kababayan na doon mismo sa hearing doon sa Kongreso kung ano po yung sinasabi nung disbarment agent ni Inday Sara Duterte. paggamit ng pondo mula sa Disbursement. ito sa illegal drugs at pogo operations at ano yung papel ni La Chica doon. Actually, wala Philippine naman. Army siya na Colonel Raymond Dante La Chica ay Actually, dati wala naman siya head. sinabi sa affidavit na yung mga perang i-distribute ay galing sa droga. Ang sinabi lang ni Ramil Madriaga doon sa affidavit niya, which uulitin ko, nagkaroon ng pagkikita doon sa area ng DepEd, sa Ortigas, sa Ultra, may kinuha silang pera doon sa marked vehicles ng DepEd at doon may inabot sa kanyang pera at inutos sa kanya na ibigay sa iba't ibang location. Diba, tugma? Doon sa hearing, doon sa Congress. So wala akong sinabi rito na yung ibinigay na pera kay Colonel Chica galing sa droga. So nakapagtataka kami na nag-file siya ng cyber libel. Wala namang krimen dito na inutusan daw niya, according to Ramil Madriaga, inutusan daw niya na ihatid tong pera sa iba't ibang location. Hindi naman masama maghatid ng pera. So hindi
Paano kung galing sa confidential funds ng bayan? Kung malaman kung ano yung nature ng Cyber Life, Sabi ni Sir Benj, uy, si Madriaga ang founder ng ISIP, Inday Sara is president. At pinakita yan ni Mami Pebbles nung nadaan dito sa ating channel. at hindi raw totoo ito. So, Ang sabi niya, sir, ay hindi daw niya kilala si Madriaga. well, kung hindi niya kilala or kilala niya, hindi naman libelous yun. So, ano to hindi ka nag-agree doon sa content sa affidavit, pero it does not mean na libelous ito. So, sabi ni Madriaga, kilala kita. Ang sagot niya, hindi kilala. It does not amount to libel. Kasi sa libel, dapat imputation of crime, vice, defect. Tapos number 1, may malice dyan. Bakit nila itinatanggi? Ang dami-daming mga litrato, picture, ano? Tapos may mga video pang mga kumakalat, mga kababayan. Isa lang ang nakikita ko at masasabi ko dito. Yung Madriaga ay dadagdag sa sakit ng ulo ng Vice Presidente pagsapit po ng Pebrero 6. Ngayon mga bossing. Boss Joel, January 26 po kahapon. Due date ni Boss Joel, January 26. Mukhang wala pa din. Ngayon mga kababayan, nasaan ba tayo dito? Ano ba to? Thereby serving as proof that the president. Ma'am, Good morning po. Can we get Malacanang's reaction to the third impeachment complaint against PBBM being based on Kong Toby Chanco's statement that PBBM castigated Kong Martin and Zaldico back in November 2024 for taking public fund? Ito yung impeachment. Nako. Wala naman din nung kapupuntahan to. Wala naman din pong kaaanuhan nito. Kakarating Unang-una mga kababayan, wala naman silang mga ipakitang ebidensya versus kay Pangulong Bongbong Marcos versus dito kay Congressman Martin Romualdez. Wala ito, mga bossing. Thereby Ang mas malinaw yung si Vice Presidente. Sandamakmak po ang issue at sandamakmak po ang ebidensya laban po doon. serving as proof that the president knew what was happening. Ang exact words po ni Kong Toby ay, Martin, kayo ni Zaldi, ilang bahay pa ba gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming helicopter at eroplano ang kailangan niyo? At gaano karaming caviar ang kaya niyong kainin? Your comment po. Wala pong naibibigay sa ating anumang mensahe ang Pangulo patungkol sa sinasabing pag-uusap nila ni Congressman Toby Tiangco. Pero noon pa man, alam na natin na ang Pangulo ay tutol sa korupsyon. Kaya nga po nagsimula ang pag-iimbestiga dahil naramdaman niya at nakikita niya kung paano ba inabuso ang pondo ng bayan. Mga boss Chipamo, sir, January 27 na, malapit na tayong hindi maging busy o matapos yung ating project na gym na ginagawa. Pebrero 1 balik na tayo sa talagang oras natin sa mga pagbablog. Aabot na ulit tayo 1 oras at kalahati sa ating mga live. Mga bossing Chipamo, sir. Hayaan nyo lang ako matapos dato. Balik tayo lahat mga bossing. Ulitin ko, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.